mga Duterte supporters kasama ang vloggers at iba pa. Pero hindi ko nila lahat. Totoo bang sagad na ang kailang kabastusan, kawalang respeto sa Pangulo, kawalang respeto sa pamahalaan, at umaabuso na sila sa isyu ng demokrasya at malayang pamamahayag? Yan po yung aking tinatanong. Ano inyong masasabi? Pero siyempre, lagi po akong may sariling interpretation at pananaw. Pero mahalaga din ang inyong panig. Maliban lang sa mga troll at mga basher, wala tayong pakinabang dyan. Mga mababaw na level yan at huwag na natin patulan. Pero ito lang po yun. Ang demokrasya ay ating nararamdaman at ating karapatan ng malayang pamamahayag, opinyon at iba pa. Pero pag sobra na, hindi na yan parte ng demokrasya. Kawalan ng respeto, kabastusan, kababaan ng level, ng pagkatao, ng sinasabi at iba pa. Pero hindi ko nila lahat. Karamihan sa kanila ganun. Kung lait-laitin nila si Pangulong Marcos at si First Lady, ganun-ganun na lang. Gagawa ng fake news, ipapakalat, personal na ang batikos. Hindi na issue lang. Hindi lang pampolitika. Pinipersonal na dahil ang Pangulo ay hindi po ibinababa ang level. Sa kanila, hindi sila sinasagot. Pero ako at ang aking mga channel ay merong obligasyon at karapatan na ito ay pag-usapan. Kaya nga sa aking personal na opinion at observation, sobra na ang kabastusan, sobra na ang panlalait, sumobra na sa karapatan at demokrasya ang mga ibang Duterte supporters, followers. Again, hindi ko sila nilalahat. At dahil dyan, kaya wala silang nakukuhang suporta mula sa mga Pilipino sa nakalipas na 3 taon, namang 3 taong mahigit na. Dahil sa ganyang galaw, unprofessional, unethical, at wala na sa lugar. Wala na sa issue, puro personal na lang, puro panlalait lang at pamabastos. Yun ang nakikita ko. Kasi kung ang dala nila ay lehitimong issue at meron dokumento at basihan, baka nakakuha na sila ng suporta mula sa taong bayan. At dahil patuloy na lumiliit sila sa halip na lumaki, kasi nga mababang level na ang kanilang mga topic, sinasabi at paninira sa ating Pangulo at sa gobyerno. Kung ikaw naman ay nag-aral, ikaw ay Pilipinong matino, ikaw ay Pilipinong may pagmamahal at malasakit at may prinsipyo, paano ka naman sasama sa kanila? Di ba hindi? Yan ang dahilan. Kaya kahit na anong gawin ng mga anti-Marcos o mas kilalang Duterte followers, supporters, walang mangyayari. Mas pababa ng pababa ang kanilang pwersa kaysa padami. Kasi nga, hindi na ho isyong pambayan, hindi na isyong pampolitika, isyong personal na panlalait, pambabastos na ang ginagawa. Napakababang level niyan. Nagtataka nga ako, yung iba mga abogada pa abogado. Yung iba ay para daw mga political analyst at kung ano-ano pa. Ginagamit ng social media sa brutal na kabastusan na kanilang ginagawa. Sino sasama sa inyo? Hindi ba nyo naisip yun? Kahit kapitbahay nyo, hindi sasama sa inyo. At kahit kasamahan nyo sa matagal ng panahon, pero nababastusan na sa inyo, iiwanan na kayo. Kaya nga meron na mga ibang personalidad dyan. Hindi ko nga alam kung totoo kung AI yun o totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na hindi daw mananalo si Sara Duterte kailanman kasi nga daw hindi karapat-dapat. Marami siya sinabi. Hindi lang ako sigurado kung AI yun o talagang sinabi niya. Pwedeng totoo yun. Diba? Yung ginagawa ng mga supporters ni Duterte na mapanlait at sobrang kabastusan sa ating gobyerno at sa ating Pangulo, yan ay nakakasira lalo sa mga kandidato nila, lalo na kay Sara Duterte. Kasi nagpare-parehas ng style nila. Mapagmura, mapanlait, at puro pagbabanta. Iisa ang kanilang linya.
unprofessional ang dating. Sino sasama sa inyo? Mga simpleng mamamayan na lang ang sasama sa inyo, pero hindi yan ang mag-aangat ng ekonomiya ng ating bansa. Ang business community, mga professional na Pilipino, ang pag-asa ng bayan para iangat ang kahirapan. Tulungan ang mga mahihirap. Tulungan ang walang sapat na kakayanan sa kailang sarili at buhay. Pero huwag niyong gamitin sa inyong personal interest ang maliliit. Ganon kasi ang ginagawa niyo. Sa halip na iangat niyo ang buhay nila, ginagamit lang niyo sa inyong propaganda. At ang business community at professional na mga Pilipino, hindi naman talaga sasama sa inyo. Maliban lang yung mga negosyanteng merong interest, political interest sa inyo. Nakakala nila kung sakaling manalo kayo, gaganda ang buhay nila at gaganda ang negosyo nila. Ang lahat ng yan ay temporary lang. Ang tunay at kapayapaan at malasakit sa bayan, yun ang dapat magtagumpay. Kaya kahit sinong maging kandidato nakakampi ni Pangulong Marcos sa 2028, naniniwala akong masusuportahan nyo ng taong bayan na matitino, na butante sa loob at labas ng ating bansa. Ang susuporta sa mga Duterte dahil lang sa kailang paniniwala sa mababang level na usapan, yun lang yun. Pero tandaan nyo, hindi iaangat ng mga Duterte ang inyong sarili dahil gagamitin lang kayo at ginamit lang kayo. Nakita nyo si dating Pangulong Duterte. Nung una, gamit na gamit kayo nung maging Pangulo, wala daw siyang pakialam sa inyong kahirapan. Wala daw siyang pakialam kung naghihirap ang mga Pilipino. Di ba may mga ganyang statements siya? Pabiruman o totoo, pero ganun lang nangyari. O kailan ba kayo pinagtanggol ng mga yan? Yung mga nagraraling nakulong sa abroad at kung saan man, di naman kayo pinagtanggol. Yung mga nakakasuhan, yung mga pulis na ginamit sa tukhang, pinangakuan, di naman tinulungan. Yung mga kinasuhan dyan sa rally ng gulo sa September 11 o September 21 yata yun, tinulungan ba kayo? May legal assistant pa? Excuse me po, wala. Yung mga nakulong sa Qatar, nag-rally, tinulungan ba kayo? Hindi rin. Wala eh. May naipakita ba ang mga Duterte na sila'y tumulong, pinansali at abogado sa mga nakasuhan at pinakulong dahil mga paglabag sa batas? Wala. Yung mga pulis na nagamit sa Operation Tukhang, double barrel, maraming nakakulong dyan dahil nautusan lang. Maraming hanggang ngayon ay may kaso sa korte. Meron bang financial assistance at legal assistance na ipinoprovide ang mga Duterte? Wala. Di ba? Kaya huwag palinlang, huwag paggamit. Mahalin nyo ang inyong sarili at pamilya. Doon tayo sa susunod na presidenteng kayo ay isasalba at ipagpapatuloy ang sinimulan ni Pangulong Marcos sa magandang ekonomiya at seguridad ng bansa at prinsipyo sa West Philippine Sea issue. Huwag kayong sasama sa mga mapaghiganti lang. Ang plano ay maghiganti lang, maghawak lang ng kapangyarihan, pero wala namang inilalatag na programang pang-national. Delikado yan. Any comment, reaction? Okay lang po. Baser at troll, not welcome dito sa channel ko. Huwag kayong makasali dito dahil baka makahawa kayo sa inyong kababawan.